Yo mga idol, kumusta? Ayan. Pasyal muna tayo mga idol sa kagubatan para ma-refresh naman yung natin. Yung ating hininga. Dito tayo sa kagubatan ngayon. Ayan. So off muna tayo sa fishing. Kasi baka nagsawa na kayong manood sa akin na wait na maliliit lang ang isda na huli ko. Yan. So sana makapunta rin tayo sa mga ibang lugar na pwede tayo mag fishing doon ng mga malalaking isda mahuli. Pero sa ngayon dahil limited lang yung natin, araw at oras, so doon lang tayo sa sa lake. Yan. At least nakakahuli pa rin tayo mga idol. Meron pa rin tayong nakukuhang isda na pang ulam natin. So ngayon nandito nga ako sa kagubatan mga idol. Ayan. Ang ganda ng mga kahoy, kita nyo. Tuwid na tuwid. Mga nakabalagbag na yan. Natutumba na. Ayan. Ayan. Pasya lang ako dito mga idol. Para silip-silip din. Ayan. At medyo bakante ako sa oras na to. Kaya lakad-lakad muna ako dito. Para naman ma-refresh yung aking kaisipan. No? Hindi na lang panay gadget kasi pagka bakante kasi ako minsan mga idol, nakatutok lang ko lagi sa cellphone, naglalaro. Kaya medyo parang sumasakit yata yung liig ko, kakayuko, kakalaro-laro. Ito sanga na nahulog. Yan. So, dito tayo sa may ilog. Upo tayo konti dito. Sa ilog mga idol. Yan. Linaw na tubig Yan. Diba? Kita nyo mga idol? Ang linaw ng tubig. Ito tayo sa unahan. Baga may mga pumapasya na rin tao dito. Kasi may mga mga apak. Tao o may kasama yata ang aso. May naglalaro dito. Kasi gumagawa siya, naghuhukay siya Kita nyo. Naghuhukay siya. Gumagawa siya ng balon. So mayroong pumunta dito, nagligo siguro. Mga idol. Pumunta dito na ligo. So dito may mga apak dito. Apak. Malamang baka naligo sila dito. Dito na parte. Maganda rin magpapisaw dito. Mainit yung panahon. Tayo dito. Tambay-tambay tayo dito mga idol. Para makikita tayo dito ng mga sa ibang ito, magandang magandang tambayan, magbabad. Ang linaw, kita nyo yung bato sa ilalim. May kalaliman yan mga idol. Kung titingnan nyo, parang mababaw lang kasi nga sobrang clear yung tubig. Kitang-kita yung bato sa ilalim. Yan. Tambay muna tayo dito mga idol. Kasi antay-antay tayo ng mga kakaibang nilalang na dadaan. Yan. Silip lang mga idol. Diba? Ganda ng kapaligiran. Yung kahoy, sabi.
Tagal na yan dyan. Ilang taon na kaya yan dyan. Ibubulok na lang. Alam niyo dito mga idol, yung mga kahoy nga pala dito, pag natumba yung kahoy, tulad yan, malaking kahoy yan. Nakita natin, para makita niyo kung ano kalaki. Dito pa daan. Yan. Ito yung kahoy. Ay dito. Ayan. Lagyan natin camera dito ha. Para makita niyo talaga na gaano kalaki ang kahoy na yan. Ayan. Ayan mga idol. Oh. Ayan. Laki diba? Tingnan ako dito. Ayan. Laki oh. Ayan. Bali ano to? Bali naagnas na tong kahoy na to. Yung baga nung bago pa lang ito nung unang panahon siguro na tutumba, mas malaki pa ang itsura nito, itong kahoy na to. Ngayon, pagka yung mga kahoy na ganito mga idol matutumba dito, kahit gaano pa yan kalaki na kahoy, pagka nandito lang siya sa kagubatan, itong kagubatan na to ay hindi siya kumbaga hindi siya naangkop na pagkukunan ng kahoy na kailangan mong itsinso ito gagawin tabla, hindi, kasi meron sila ditong mga area na forest land kung saan talaga sila nagtatanim ng kahoy at doon after 5 years nag-harvest sila doon ng kahoy, yung mga troso doon sila kumukuha. Pero pagka ganito na klaseng bundok na hindi siya nabilong doon, ay pagka ganito sobrang laki, mas malaki pa dito, matutumba, ay pinababayaan yan mga idol, no, hanggang mabulok yan. Ito, ilang taon na to dito, pero ayan, ito hanggang mabulok na ito yan, hindi na papakinabangan yan. Hindi tulad sa atin mga idol na mga ganito kalaking kahoy, pag natumba, pera na yan. Ano talaga yan, papalagari talaga yan, no? Patsinso talaga yan para gawing gawing tabla. Oh. Pero dito itong lugar na kasi ito, makahoy talaga sila. Sila dito, pinoprotektahan nila yung mga kahoy. Kaya kahit na matumba pa yung mga kahoy na yan sa bagyo, ano lang yan, kumbaga itatabi lang nila. Kung wari may kahoy na nakaharang doon sa daanan na natumba, ikakat lang yan nila, tapos tatanggalin lang yung porsyon na nandun sa daanan para lang makadaan yung mga sasakyan. Tapos yung tinanggal na kahoy, yung ganito man kalaki, ay itatabi lang po yan, itatabi lang yan sa daanan. Hindi yan na gagawing tabla, lalagarin gawing tabla, itatabi lang yan nila. Yan, wala sila, wala silang pakialam doon. Kasi hindi nga siya intended na hindi siya kahoy na intended para gawing tabla doong area na yon. So meron talagang area na kung saan sila kumukuha ng kahoy, yung mga troso para gawing dito, mga tabla para gawing na kagamitan para paggawa ng bahay. Yan, kaya dito sa na to, kung pasyalan mo to dito talaga, ang dami na talaga ditong mga kahoy na natumba mga idol. Kung papasyal ka dito, ang daming kahoy dito na yan yan kita nyo yan, kung ilang century na kaya yan na nandyan yan, yun nandun yan, hindi pa nabubulok na yan dito kapalibot, ang daming kahoy na natumba, no? So sa atin yan papakinabangan yan, gagawing truso, gawing tabla yan, tulad yan doon ang dami nakaimbak na mga kapuno ng kahoy yan, doon pa sa unahan dami pa, yung pa nga doon kita nyo nakabalagbag yan.
Kabalagbag. Ito, malapit na rin to. Malapit na rin to babagsak. Oh. Pero pababayaan na yan. Ito, mayroon dito, bagong bagsak. Yan oh, bagong tumba. Pero hahayaan na yan nila mga idol hanggang mabulok yan dyan. Yan. Kasi nga, itong mga kahuyan nito ay hindi po intended na para gawing bahay. Ito ay para sa kagubatan lang. Ayan. Pagka ang area ay lang siya, pang kagubatan lang, tulad nito, ay hayaan lang yung makahoy na mabulok. Ayan. Pero maganda rin naman ang view, no? Tsaka kagandahan dito mga idol, kung nakikita nyo yung ilog nila, no? Sobrang linaw ng tubig. Kitang-kita mo yung bato sa ilalim mo. At saka wala kang makitang basura. Mga candy wrapper, mga plastic bag, mga styrofoam, water bottle. Yan oh. Oh. Ikutin oh. Oh. May nakikita ba kayo dyan? Wala no. Dito sa unahan mga idol. Wala. Ang makikita nyo dito yung mga kahoy na inanod. Yun oh. Yan, mga kahoy na inanod. Yan, sa mga gilid-gilid oh. Gilid-gilid ng sapa. Diba kadalasan sa atin pagka yung mga gilid-gilid ng sapa, nandiyon sumasabit yung mga plastic, no? Lalo na pagka nagbaha na, pagkatapos ng baha, sumasabit yung mga plastic sa gilid. Ito, tingnan nyo. No? Wala kang makita ang plastic sa gilid na sumabit. Yan. So ganun dito mga idol, no? Meron talagang hindi maiwasan, may mga pasaway talaga na nag-iwan ng mga basura, kasi dito kasi mahigpit talaga sila dyan. Kasi pagka nagtapon ka ng basura dito, pag nahuli ka, isusumplong ka talaga, no? Itatawag ka ng pulis para ikaw ay matikitan. Ayan. At yun. Tsaka yung iba dito pagka siguro di maiwasan, no, meron talaga mga pasaway mag-iiwan ng basura. Meron talaga mga concerned citizen dito na mapadaan dito, kita ng kahit kunting isang pirasong basura, dadamputin niya nila at iuwi doon nila tatapon sa basurahan nila. Kaya naman karamihan kadalasan ng mga ilog dito, batis, sapa, ay malinis mga idol. Ayan. So, ayan mga idol, salamat sa pagsama sa akin. At least pasyal tayo dito sa loob ng kabatan, sa may ilog. Ito maganda rin dito oh. Swimming. Yan mga idol oh. Maganda rin mag-swimming dyan. Kitang kita yung bato sa ilalim oh. Dahil sa sobrang linaw ng tubig. Yan. So ayan mga idol, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ayan, at sinamahan nyo ako pagsama dito sa pagpasok dito sa kagubatan. At yun, medyo nakapag chit-chat tayo konti. So ayan mga idol, hanggang dito na lang yung vlog ko, no? Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood at mga walang sawang sumusuporta sa aking channel, sa munting channel ko. Ayan, kahit konti lang views natin, ay nandyan pa rin kayo. Ayan, sulit na sulit. Ayan, maraming salamat mga idol. Ayan, salamat sa suporta mga idol. Ayan, thank you for watching mga idol. Bye bye mga idol. God bless po. Bye bye mga idol.